Hello guys! Magandang araw. Eto naman tayo muli. I-share ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. Ito, dwarf papaya. At ito yung nailipat ko na sa permanent place. Kaya guys, halina. Panoorin natin kung paano ko ginawa. Ito po ang kailangan natin sa pag mamarkot ng papaya. Itong knife, ito po ay tarpaulin na kapiraso lang dahil ito ang gagamitin nating separator, panali, pruner kung kailangan, plastic, cellophane, at saka coco-pit o kaya yung mga topsoil, organic soil ang gamitin nyo. So ito lang po ang kailangan natin, simpleng-simple. Alagyan muna natin ito kung ano itong papaya na ito kasi natumba na ito. Ngayon, pinatayo ko at mukhang tumaas na siya. Kaya gusto ko siyang pababain. Itong puno na ito, minsan na kasing natumba rito dahil sa tag-ulan ngayon. Kaya humina siya. Ngayon at tumatangkad na siya, gawin natin ngayong pabubungahin natin siya sa mababa. Ganito lang po ang umpisa natin. Hihiwaan dito. Yung blade po natin, mga 3/4 doon sa ang 3/4 ang lalim ng blade sa katawan nitong puno ng papaya. Ito, yan ngayon nakabaon na siya. Hiwa na siya ng 3/4. So 1/4 na lang ang natira doon na nakadugtong. So pagkatapos niyan, ilalagay natin itong ating separator na tarpaulin o plastic o ano man. I-insert natin sa loob. Ayan na po. So, naka-insert na siya. Basta wag lang siyang hindi po siya matutumba. Ngayon, plastic at saka tali. Ito pong plastic, unahin natin balot. Yan. Unahin natin, iporma natin ang cellophane at unang talian dito sa ibaba. Talian na ito ng mahigpit. Tapos, ngayon, ibukan natin ito. Yan, meron na siya ngayong supot. Lalagyan na natin siya ng handa natin ang panali. Itong coco-pit, ito ay basang-basa.
Punuin lang po ng kokopit. Yan. Ayun puno na. Tatalian na natin siya. Ayun, yan. Puno na siya ng coco peat. O kaya, di naman kailangan na kung anong available sa inyo, kahit hindi na coco peat yan. Mas maganda, mga topsoil okay na dito yan. Tsaka yung mga organic nyo. So, ganyan lang po karami. Talian na natin. So, ganun lang po kasimple. Ayan po, tapos na tayo. Kasi po, dyan siya. Kasi may isang sanga pa rito, nagsanga. Kaya pinili ko rito kasi ang putol natin dito, pag nag-ugat na siya, dito sa ibaba, may natitira pa itong isang sanga na ito at ito'y magtutuloy pa. Kasi ito, minsan, namulaklak na ito, nahulog lang ng ulan. So ito, handa na siyang mamulaklak. Kaya pag nag-ugat na siya, mga ilang buwan lang yan, mamulaklak na yan. Okay, papakita ko rin naman sa inyo yung nauna isang papaya doon na pwede na natin katin kasi may mga ugat na. Papakita ko po sa inyo. Min! Halika, dito, halika. Nandiyan talaga sa iyo. Ha? Ito po yung kwan. Isang buwan na ito na minarkot ko at marami na siyang ugat. Kita niyo siya sa likuran. Ito kwan yan, titriman natin yan. Ayan muna. Ito nga may bunga na ito. Ito, alisan natin siya ng mga dahon. Kasi pagta-transplant natin ito, masyadong load na yan. Load na itong mga dahon na ito. Yan. Ayan. Ayan. Kasi itong mga dahon na ito, nangangailangan pa ito ng nutrients. So, nahihirapan siya sa pagta-transfer. Kaya ngayon, medyo okay na yung kanyang mga dahon. Puputulin na natin siya dito. Hanggang dito. So, makapal na yan sa loob. No? Ayan, nagpakita na ang ugat niya. Yan. Kaya pwede na natin siyang i-transfer sa polybag para madali makarecover. Ito ngayon, ito, magsasanga pa ito, hindi pa ito mamatay. Kaya ito, magtutuloy pa rin itong mabuhay. Kaya hintayin natin, mabubuhay yan. So, ito, ililipat na natin para mababa. Ayan, ang mga ugat niya. Ibig sabihin yan, maraming ugat yan sa loob. Yan. So, halika. Okay. Pagkatapos natin putulin, ngayon, ililipat na natin siya dito sa ibag. Para magtuloy-tuloy na siya. Itong sistema na ito, ito ang hardening. Mag-hardening muna tayo. Kasi tatabi muna natin ito sa huwag muna natin paarawan ng mga hanggang 2 linggo.
So ito na po siya. Ayan po ang mga ugat niya, oh. Ayan. Ito po, oh. Yun. Ayun, ang dami na, oh. Yun. Hindi yun, plastic. Ayan yung plastic, oh. So, yan po. Yan po ang ugat. So, wag natin na siya munang masyadong istorbohin. At, ilagay, ay, makawala pa na siya. Yan. Paglalagay nito sa PE bag, lagyan nyo po muna ng 1/4 na mga lupa. So, 1/4 niya dito hanggang dito bago siya ipatong. Then, punuin na po natin. Ito, tinatanim natin ngayon, may bunga na. Yan, hindi na mahuhulog yan. Magtutuloy-tuloy na po yan kasi nasubukan ko ng ganito. Yung tinanim ko na may bunga na ay nagtuloy-tuloy pa rin siya. Ito mga 2 linggo ito rito, saka natin ilalagay na sa permanente na lugar. So ganun lang po kasimple. Ito na. Yan. Meron na tayong dwarf papaya. Ngayon ito po, tapos na nating i-bag siya, ilalagay muna natin isisilong muna natin siya ng mga 2 linggo. Then after mga 2 linggo, ay pwede na natin siyang ilipat sa 2-3 linggo. Ilipat sa permanent place na niya. Okay? Ngayon, ito, papakita ko naman sa inyo yung aking ililipat na. Ito yung sa ngayon. Ang nakaraan kasi mayroon na akong na-prepare na 3 linggo na siyang nasa pot. Ngayon pwede na siyang ilipat. Okay. Tara. Tabi muna natin to. Ay! Itik ka. Ito na. Tutumba. Yan na sa gilid siguro nito para nakikita siya. Ayan. Ito yung i-harden natin ngayon. Hardening. Ito naman yung 1 month ago na na-harden ko na ito. Kaya sumibol na yung kanyang mga dahon. Ngayon, ililipat ko na sa permanenteng lugar niya. Dito na lang po kasi gusto ko siyang elevated. Ang papaya po ayaw niya nang nabababad sa tubig. Kaya hangga't maaari doon sa pag umuulan, hindi nag-i-stack ang tubig sa lugar niya. Okay. Alisin lang po natin itong puwitan ng PE bag. Yan. Yun. Ming, alis ka dyan, Ming. Okay lang yan, Ming. Yan po, ilagay natin dyan sa gitna at lagyan natin ng konting lupa. Ayan po, tabunan lang natin ng kalahati para hindi maistorbo yung ating lupa ng papaya at bunutin lang natin ito. Ito lang po, bunutin dandan. Yan. Ayan yung mga ugat niya, oh. Kikita nyo po yung ugat niya. Sa hardening, yan po ang mangyari. Yan mga ugat na niya.
Ang dami oh. Ayun, hanggang taas. So ganito po para hindi maistorbo. Hindi siya ma-stress sa pagpa-transfer natin. So tabunan natin siya. Ito pwede na nating biyakin. Yan po ang sistema para hindi sumabog ang lupa. Yan. So kita nyo, ayan, nasa side, paikot. Ayun, ang dami. Sa dito sa kabila. Ayan po. Yan, puro ugat na yan. So tatabunan na po natin yan. Min, alis ka dyan, Min. Tabo na tayo. So ganyan lang po kadali yung paggawa ng dwarf papaya tree. Like and subscribe. Hi! Don't forget to like and subscribe. Wait for it. Here it comes. Almost there. Guys, don't forget to like and subscribe. Bye-bye!